dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nakabalik na sa bansa. Kasamang ilang opisyal, lumapag ang isang chartered plane ni Go sa private hangar. Matapos iproseso, pinagsuot na siya ng kulay orange na damit na may tatak na detainee at ipinosas. Ang iba pang detalye kaugnay sa pagbabalik bansa ng dating alkalde, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 6, kasama ang buong bersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Dating Mayor Alice Go, bantay sarado sa Camp Crame sa Quezon City. Warrant of arrest kaugnay ng reklamong katiwalian na ihain na. Sinasabing kapatid ni Alice Go na si Wesley Go, nagpahayag na rin daw ng intensyong sumuko. Temporary protection order para sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, pinawalang bisa ng Court of Appeals. Lalaki sa Cebu, pinagtatagan ng kaibigan dahil lang sa pustahan sa volleyball. TNT tropang Giga, nilampaso ang Terra Firma Jeep. San Miguel Beermen, nalusutan ang Rain or Shine Elasto Painters. At K-pop group na New Jeans, sinalubong ng hiyawan mula sa Pinoy Talkies sa concert kagabi. Nakabalik na ng Pilipinas si dating Bamban Mayor Alice Go matapos mahuli sa Indonesia. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP si Go nang arestuhin siya dahil sa kasong graft and corruption. Mismong kay Go na rin nanggaling na nakakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alauna ng madaling araw kanina, lumapag sa private hangar ang chartered plane na sakay ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kasama niya dyan, sina Interior Secretary Benor Abalos at PNP Chief Romel Marvil. Pagbaba ni Go sa eroplano, sinalubong siya ng mga tauhan ng Immigration, PNP, CIDG at National Bureau of Investigation. Agad inihain kay Go ang arrest warrant niya mula sa Capas Regional Trial Court para sa kasong graft and corruption at binasahan ng Miranda rights. Dito'y sinalang sa booking procedure si Go bago iniharap sa media. Suot ang kulay orange na damit na may tatak na detainee at nakaposas ang kamay, iniharap sa media sa Go. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Abalos na napilitan siyang kumuha ng private flight. Nagtakda kasi ang Indonesian authorities ng deadline na alauna ng umaga para sunduin si Go. Hindi raw nila maaaring i-hold ng matagal as sinibak na alkalde dahil wala siyang criminal case at wala ring jurisdiction ng Indonesian authorities kay Go. Binibigyan tayo ng hanggang alauna ng madaling araw dahil nadakip ng mga Indonesian authorities si Alice Go. Kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. Agad tayo naganap ng eroplano, kundi hindi tayo aabot sa mga flight. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Dagdag pa ni Abalos, wala raw ginastos ang gobyerno sa ginamit na eroplano. Tungkol naman sa viral na litrato nilang tatlo nila Go, Abalos at Marvil na nakangiti, sinabi ng DILG Secretary na hindi raw ito sadya. Kuha raw yan matapos ipangako ni Abalos na paprotektahan at tutulungan nila si Go dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Nang i-turn over kahapon si Go kina Abalos, narinig na sinabi ng dating alkalde na may banta sa kanyang buhay. Siya katulong, may dekreto ko po. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisyahan. Bagay na kinumpirma naman ni Go mismo. Tungkol naman sa mga kumakalat na litrato niya kung saan nakitang nakangiti pa siya matapos may turn over sa mga otoridad ng Pilipinas. May paliwanag tungkol dyan si Go.
Kina-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Tumanggi ng magsalita pa si Go dahil malalabag daw ang kanyang Miranda rights. Wala kasi siyang legal counsel na kasama kanina. Ayon naman kay Abalos, wala raw kasunduan ng Indonesia at Pilipinas ng palit ulo para kay Go. Hindi na pag-usapan no? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila na I think as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is Haas, hindi nila kinukonsider. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. Dinala na sa CIDG sa Krame si Go para sa kanyang mugshot at medical procedure. Mananatili siya sa custodial facility roon hanggat hindi nakapagpiyansa ng 180,000 para sa 2 counts ng graft. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa puntong ito po alamin natin ang lagay ni Alice Go sa Camp Crame. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, anong latest dyan sa Camp Crame? Ruth, nasa Camp Crame na nga si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay matapos na dumating dito sa bansa kanina nga madaling araw. Pasado alas 3 kanina nang dumating sa PNP Custodial Facility ang convoy ng mga otoridad kasama si dating Bamban Mayor Alice Go. Mahigpit ang naging seguridad sa paligid ng facility. May mga miyembro ng Special Action Force na nakabantay sa palibot ng pasilidad. Pagdating doon, muling isinailalim sa physical at medical examination si Go. Dumaan na rin po siya doon po sa proseso natin kapag na-aresto po ang isang individual, minagshot po siya at piningerprint po siya. Kanina pa po niya nire-request yung lawyer po niya. Gusto daw po niyang makausap yung lawyer niya. Siniguro naman ng mga pulis na wala magiging special treatment kay Go sa loob ng custodial facility. She will be treated as an ordinary detainee po, katulad po ng nade-detain po. No special treatment po. In fact, bago po ako lumabas ngayon ay iniisa-isa po yung mga gamit niya, yung mga hindi po allowed po para po katulad po ng cellphone, yung kanyang AirPods ay bawal po yon sa loob ng facilities. Yung kwarto po nga pag-i-stayan po niya ay ordinaryong kwarto po, may isang kama at may sarili naman po siyang CR. Kasunod dito, ipapaalam na nila sa Regional Trial Court ng Capas Tarlac na na-serve na ang arrest warrant sa dating alkalde. Desisyon na raw ng korte ngayon kung ililipat ng ibang detention facilities Go. Paglilinaw ng PNP, may piyansang 180,000 pesos ang 2 counts ng kasong graft na isinampa ng Tarlac RTC sa kanya. Bukod pa iyan sa 87 counts ng money laundering na isinampa ng Department of Justice kay Go at sa mga umano'y kasamahan niya. Yes po, kung sakasakaling magbe-bail po siya at meron pong order ang court na i-release po siya, ay doon naman po isa-serve ng Sergeant at Arms po ng Senate po yung arrest order po if mapapa-under custody po siya ng Senate. Ruth, wala pang impormasyon kung kailan magkapiyansa ang kampo ni Go sa korte. Pero ngayon lang may nakatanggap tayong balita na yung kampo ngayon ni Go ay tumutulak ngayon papunta ng Capas Tarlac. Ruth? Hannibal, nakita ko dyan sa likuran mo may parang mga rumoronda na, na mga pulis. Binanggit naman kanina walang special or VIP treatment. Pero kamusta yung seguridad sa paligid dyan? At may nakikita ka pa bang ibang mga bumibisita siguro, gustong bumisita siguro dito sa dating mayor? Yes, Ruth, mahigpit yung seguridad dito sa may harapan ng pasilidad dito sa PNP. At may mga dumadalaw dito kanina, ilan sa mga abogado ni Mayor Alice Go ang nandito kanina. Pero nagpa-unlock ng interview, saglit lang, pero hindi pa natin nakakuha kung ano yung detalyeng kinukwento niya. At dito, may mga rumoronda pa rin mga miyembro ng PNP dito sa may harapan ng custodial facility. At yung mga miyembro ng media dito, Ruth, kontrolado sa isang tabi lang sila para hindi nga makasagabal dito sa kung saan nakadetain si Alice Go. Ruth? Maraming salamat, Hannibal Talete. Nabisto naman sa pagdinig ng Senado kahapon ng umano'y aqua farm na nakapangalan kay Sheila Go sa Sual, Pangasinan.
Pati ang mismong mayor ng naturang bayan, konektado rin daw kay dating Banban Mayor Alice Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Wala po, kasi wala ko alam. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Sheila Go sa mga tanong ng mga senador sa muli niyang pagharap sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Tinanong si Sheila kung may alam ba siya tungkol sa Alicel Aqua Farm sa Sual, Pangasinan na nakarehistro sa pangalan niya. Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Baciden sa Sual, Pangasinan ay nakaregister. Nakaregister sa inyo, issued sa inyo ang certificate. Sheila Leal Guo. Nakikita ko yung paan nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Farm? Hindi ko po talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? O kaya ginagamit yung pangalan ko na pang business lang po. Dagdag pa ni Sheila, ang alam lang niyang lugar sa Pangasinan ay Dagupan dahil may farm sila doon. Bagay na hindi pinaniwalaan ni Senator Risa Hontiveros. May ID na pinakita ang senadora kung saan nakalagay ang pangalan at picture ni Sheila para sa account insurance membership sa Sual, Pangasinan. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. May ID po in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Pangalan ko, Aha. picture ko, pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Ang sunod na tanong kay Sheila, kilala ba niya si Sual Mayor Dong Kalugay? Sagot naman ni Sheila, kilala niya ang alkalde na kaibigan ni Alice. Kumain daw sila sa isang restaurant bago magpandemya. May relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Pinatawag si Kalugay sa pagdinig pero hindi siya nakasipot dahil daw sa dengue. Nagsagawa naman ng executive session ang mga senador. Pagkatapos nito, kinumpirma ni Senator Hontiveros na may koneksyon si Mayor Kalugay sa ilang mga gawain ni Alice Go. Kaya nawagan siya sa alkalde na dumalo sa susunod na hearing at huwag nang tangkaing tumakas o lumabas ng bansa. Noong Hunyo, pumunta ang News 5 sa Sual, Pangasinan kung saan nadiskubre nilang may rehistradong fish cage operator na nagngangalang Sheila Go. Siya raw ang nagpatakbo sa Alicel Aqua Farm na may address sa Barangay Bacien. Pero nang puntahan ng News 5 ang naturang barangay, walang makapagturo sa Alicel Aqua Farm. Alicel Aqua Farm, familiar ba sa inyo? Hindi ho eh. Hindi. Ngayon para sa akin, ngayon ko lang na-encounter yung pangalan. Gayunman, naririnig na raw nila na may relasyon sina Alice Go at Mayor Kalugay. Sinusubukan naman ng News 5 na kunan ng pahayag si Mayor Dong Kalugay kaugnay sa issue. Naririnig niyo ho ba yung issue kay Mayor Go at Mayor Dong? Na natin sa Facebook, o sa TV? Sa Facebook, TV. Kasi hindi rin naman nararamdaman yung panlang ito eh. Kasi private life na nila yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, balak na rin daw sumuko ng kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Yan ang ibinunyag ng abogado ni Alice na si Attorney Stephen David. Kasunod yan ng pag-aresto sa mga kapatid niyang sina Alice at Sheila Go, pati kay Cassandra Ong sa Indonesia. Sabi ng abogado ng pamilya Go, posibleng napanghinaan na ng loob si Wesley dahil ibinalik na sa Pilipinas ang kanyang mga kapatid. Sinasabi namang nakatawid na si Wesley mula Indonesia papuntang Hong Kong. Anong pinag-usapan? Well, lawyer-client privilege yan. Pero gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Bakit gusto na niya sumuko? Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nag-discourage ka. Kasi makasama ka. So, human being at will, dumadating yung point na kahinaan sa natin. Isa pa rin yun naman ang taong gawin. Pero
ayon sa Bureau of Immigration, pinaghahanap pa rin ng Indonesian authorities si Wesley. Sa ngayon kasi wala pa naman daw kumpirmasyon na nasa Hong Kong nga si Wesley. Kaugnay pa rin po ng isyong yan, kasalukuyang bumabiyahe na papunta ng Capas Tarlac ang kampo ni dating Mayor Alice Go. Para sa detalye, live si News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, nasaan na kayo ngayon at ano nga itong gagawin ni Go sa Capas Tarlac? Ruth, sa mga sandaling ito ay tumatawid sa toll gate ng NLEX Balintawak ang convoy ng PNP kung saan lulan nga si Alice Go aka Go Waping, no? Umabante lang muna ang ating News 5 crew para makuna ng maigi itong convoy ng PNP. Dadalhin ng mga pulis si Alice Go aka Go Waping sa Regional Trial Court Branch 109 sa Capas Tarlac. As a matter of procedure, kailangan nilang iharap si Alice Go aka Go Waping doon sa korte matapos nga siyang mahuli ng ating mga Indonesian authorities kamakalawa, no, and makauwi dito sa Pilipinas kaninang madaling araw. Ruth? So Ria, nandiyan positive na nandiyan si si dating Mayor Alice Go kasi nga kailangan iharap muna siya sa korte, 'di ba, na naisilbi na yung warrant. Tama. Para lang sa background ng ating mga tagapakinig at nanonood, no, merong inilabas na arrest order ang Regional Trial Court Branch 109 ng Capas Tarlac laban kay Alice Go. Ito'y kaugnay ng draft case na isinampa o inihain ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman, at ang Ombudsman ang formally naghain ng kaso na draft, no, laban dito kaya Alice Go, no. Bailable ito. Actually, Ruth, kanina bago ang lahat ng ito, tinanong natin yung abogado ni Alice Go na si Attorney Stephen David kung ano bang plano nila, kung magpapiansa ba sila ngayong araw. Initially, ang plano nila is magpapahinga muna sa PNP Custodial Facility etong si Alice Go. Pero siyempre, ang ating mga pulis, meron silang sinusunod na procedure, kaya ang balita rin sa atin ng ating correspondent sa PNP Krame ay maaga kanina inihahanda na, no, ng mga pulis. Heavily armed etong convoy. Ngayon, umaandar na, no, Ruth, nakalagpas na sila doon sa toll gate ng NLEX Balintawak. Ongoing na tayo, nakasunod na tayo sa likod nila, no. Mga ilang sasakyan to, nasa poster si Alice Go aka Go Waping na ang nasa unahan niya talaga mga heavily armed na pulis, tapos meron ding kumbaga mga hagad, no, mula sa PNP HPG. Ruth? Nakikita nga natin itong mga video nyo dyan sa mukhang sa may bahagi na ito ng NLEX, no, at yung binanggit mo, heavily armed. Pero kanina ba ay nagkaroon man lang kayo ng pagkakataon na makita itong si dating mayor, or nandun kasi siya sa loob ng PNP na sasakyan? Inaayos siya sa loob na mula sa PNP Custodial Facility. Ang nakasaksi niyan yung ating correspondent sa loob ng PNP Krame na si Brian Castillo, no. Sa mga sandaling ito, I believe dito sa poster na to siya isinakay. Medyo katabi namin siya ngayon, no. Nakabiyahe na kami, nakikita ko sa signage na yun, nasa bandang Paseo o Paso de Blas, Valenzuela City na kami, ang directional signage. So, in 1 kilometer, nasa Paso de Blas, Valenzuela City na kami. So, patuloy yung aming pagbiyahe dito sa NLEX. Okay. Mukhang matataga ilang oras din kasi ang biyahe papunta sa Tarlac. Sige, ingat kayo dyan at susubaybayan namin yan. Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang temporary protection order na inisyu ng korte dyan naman po sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Idineklarang null and void ng korte ang naturang protection order. Wala raw sapat na basihan ang Davao RTC para mag-issue nito. August 27 nang ilabas ng Davao Court ang protection order sa KOJC matapos halakayin ng PNP ang kanilang compound para ihain ang arrest warrant sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon naman sa kampo ng pastor, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Court of Appeals, pero naghain na sila ng motion for reconsideration sa CA para i-apela ito. Sa iba pang balita, nadagdagan ang mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 16 ang nasawi sa paghagupit ng bagyo. 15 ang sugatan habang 21 naman ang nawawala. Sumampa na rin sa higit kalahating milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyong Enteng.
Katumbas yan ng mahigit 2 milyong residente. Sa numerong yan, mahigit 105,000 ang inilikas. Mahigit 360 million pesos naman ang naitalang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura, habang mahigit 223 million pesos sa infrastruktura. Mga kapatid, wala pa rin pasok sa ilang lugar dahil pa rin sa baha at masamang panahon. Alamin kung saan mga lugar ito sa report ni Ria Fernandez. Dahil sa malakas na ulan at baha na patuloy na nararanasan sa ilang lugar, nagsuspendera ng klase ang ilang local government unit. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, Mandaluyong, Marikina at Muntinlupa. Gayon din sa Cervantes, Ilocos Sur. Nagsuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Pangasinan. Kabilang na riyan ang Agno, Aguilar, Alcala, Asingan, Balungaw, Bani at Binmalay. Maging sa Bolinao, Burgos, Calasiao, Dagupan City, Dasol, Lawak, Lingayen, Mabini at Malasiki. Lahat ng antas din ang walang pasok sa Manawag, Rosales, San Quintin, Santa Barbara, Santo Tomas, Umingan at Urdaneta. Mula preschool hanggang senior high school naman ang suspensyon sa Basista, Pangasinan. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa probinsya ng Bataan. Maging sa ilang lugar sa Bulacan gaya ng Bukawe, Hagonoy, Malolos, Maykawayan at Obando. Gayon din sa Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Rafael at Santa Maria. Maging sa ilang bayan sa Nueva Ecija gaya ng Cabiao, Licab at Talavera. May suspensyon na rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Pampanga kagaya ng Guagua, Lubao, Mabalacat City at Mexico. Maging sa San Fernando City, San Simon, Santo Tomas at Angeles City. Lahat ng antas din ang suspensyon sa ilang lugar sa Tarlac. Kabilang dyan ang Anao, Kamiling, Concepcion, La Paz at Moncada. Maging sa Paniki, Ramos, San Jose at Tarlac City. Preschool to senior high school naman ang walang pasok sa bayan ng Capas. Nagsuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa Botolan, Iba at Subic sa Zambales. Gayon din sa buong lalawigan ng Cavite, Nasugbu, Batangas at San Pedro, Laguna. Lahat ng antas din ng suspensyon sa Angono, Antipolo City, Cainta at Montalban sa Rizal at sa Mamburao Occidental, Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, huwag pa rin pong kalimutan ang payong patuloy pa kasing magiging maulan ng panahon dahil sa habagat. Makararanas ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa northern at central Luzon. Makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera. Wala pa namang direktang epekto sa panahon ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong weekend, may panibagong LPA naman ang posibleng mamuo sa northeastern boundary ng PAR. Gayunman, asahan daw ang mas magandang panahon sa Sabado at Linggo dahil sa paghina ng habagat. Susunod, nang dahil lang sa pustahan sa volleyball lalaki sa Cebu, pinagtataga ng kanyang kaibigan. Nang dahil sa baha, mga kubo at pananim sa isang bayan sa Nueva Ecija, inanod. At K-pop group na New Jeans, pasabog sa finale ng Ultimate Fandom Concert sa Pasay kagabi. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Pabiyahe na nga ng Tarlac si dating Mayor Alice Go kaugnay ng warrant of arrest na inilabas sa kanya dahil sa reklamong katiwalian. Pero saan nga ba dapat talaga dalhin ang alkalde? Para bigyan tayo ng detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, saan nga ba dapat i-detain si Alice Go pagkatapos magpiyansa? Ay, magandang umaga sa iyo, Jess. Kinausap ko nga at tinanong si Senate President Chief Escudero, kanina lamang. Tinanong natin kung pwede bang manatili sa kustodiya ng PNP si Alice Go matapos niyang mag-post ng bail. At ang sabi ni Senate President Escudero, hindi pwede.
Pagkatapos niyang mag-post ng bail, the only remaining legal ground to detain her ay dapat sa Senado dahil ang Senado ang may standing warrant para kay Alice Go. Kapapasok lang din itong statement ni Senator Risa Hontiveros na chairman ng Senate Justice Subcommittee at ang Senate Committee on Women and Children na parehas na iimbestiga kaugnay kay Alice Go at sa kanyang kaugnayan sa illegal na pogo sa bansa. Ang sabi ni Senator Risa, Chester, dapat sa Senado muna i-detain si Alice Go para makaharap sa hearing sa Lunes. Sabi rin niya, ginagalang naman ng Senado ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant pero Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban kay Alice Go. Ang Senado din daw ang nag-trigger ng manhunt at ang Senate warrant ang bit-bit ng ating law enforcement sa Jakarta. Kaya malinaw daw na pagkatapos mag-bail ni Alice Go, dapat dito siya idiretso sa Senado para idetine. At nauna na nga sinabi niya, Senate Sergeant at Arms General Angsan na pagsasamahin si Alice at Sheila Go sa isang detention facility o isang kwarto dito sa Senado. Yes, sir? Linawin natin, Mian, hindi nahihintayin yung Lunes diretso agad pagkatapos magpiyansa. Saka siguro, bigyan na rin natin na idea yung mga kapatid natin tungkol dun sa mismong kung saang parte ng Senado idedetine itong si dating Mayor Alice Go. Tama ka, Jester, kasi natanong ko rin kay Senate President Escudero yun, kung possible ba na over the weekend magstay si Alice Go sa PNP and then paharapin na lang siya sa Lunes, alas 10 ng umaga sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Pero ang sabi ni Senate President Escudero, hindi pwede. After niya mag-post ng bail, dapat dito siya madetine sa Senado. At gaya nga ng sinabi ko, isang kwarto sila, pagkasamahin sila ni Sheila Go, basically, ilang blocks away lang yan from the building pero nasa loob pa rin yan ng premises ng Senado. Yung laman o yung bagong bagong detention facility na gawa ng Senado, may 3 bunk bed. So 6 na tao yung kasya doon. Para kasya sana yung buong pamilya nila Go na pasok doon sa warrant of arrest, doon sa 8 warrant of arrest na inilabas ng Senado. Kaya sabi naman ni General Angsan o Senate Sergeant at Arms, kasyang-kasya naman sila doon. At linawin ko lang, Jester, kasi naunang i-report na pinayagan sila na gumamit ng cellphone pero binawi yan ni Senate President Escudero dahil ang request daw ni Senator Risa Hontiveros, huwag pagamitin ng gadget o cellphone sila Sheila at Alice Go. Jester. Okay, patuloy nating antabayanan yan. Maraming salamat, Mean Los Baños. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Hindi raw naniniwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na may banta sa buhay ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Lumutang ang umano'y death threat sa dating alkalde nang personal itong humingi ng tulong kay DILG Secretary Benhur Abalos nang una silang magkita sa Jakarta, Indonesia kahapon. Ayon kay Go, ito raw ang rason kaya ilang linggo siyang nagtago kahit gusto na niyang sumuko. Pero giit ng PAOC, maglabas daw muna siya ng pruweba. Ang babaeng ito at ang pamilya nila ay namuhay sa isang buhay ng kasinungalingan. So I will never believe anything that comes out of their mouth again unless may ebidensya. Bukod kay Go, binatikos din ng PAOC ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno na nagtrending matapos magpakuha ng litrato kasama si Go. You don't do that to an ordinary criminal. You did that to someone high profile, then that's very unfortunate. Mali yung optics na binibigay nun sa taong bayan. Paalala naman ni Senator Risa Hontiveros, hindi artista si Go dahil pugante siya at nakaharap sa kasong human trafficking. Git ng Senadora, pekeng Pilipino raw ang dating alkalde na maraming dapat ipaliwanag sa publiko imbes na makipag-photoshoot. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.